naging madali ang buhay ko. Kami ay talagang isang kahig, isang tuka kung tawagin dahil mahirap talaga ang buhay. Isa kaming magkakapatid, pinanganak sa Silay City, Negros Occidental. Ang mga magulang ko ay sina Gregorio Nolias at Erlinda Adwa. Para makapagtapos ako ng high school, pasabak na ako sa pagtitinda tulad ng mga bayabas, saging, makapasok din bilang kasambahay sa edad na 10 taon. Sa tiyaga at pagsisikap ay nakaraos ako. Tapos ng sekundarya sa Dunya Montserrat Lopez Memorial High School at maipagmamalaki ko na naturuan kami ng aming magulang, magdasal, kaya naman ang baon ko sa buhay ay mahabang pasensya, pagpapakumbaba, at malakas na tiwala kay Papa God at may takot sa Diyos. Ako si Remia Kinlat, 54 years old at widow na po. Ako kay Alan Kinlat at may 3 anak na sina Maria Christine, Raylan at Paul Alain at nakatira kami sa 4th Estate, Barangay San Antonio, Parañaque City. Please allow me to share with you my story. Ako ay nangarap na maging isang nurse o maging isang guro noon. Naging pangarap na ang lahat dahil sa kahirapan. Ngunit, hindi ito naging hadlang para ituloy ko ang laban sa buhay. Proud ako sa sarili ko na natapos ko ng high school kaya naman ako ay lumuwas tungo ng Maynila na masukan ng kasambahay at nang nagkaroon ng hiring sa isang factory ay sinubukan kong mag-apply at sa kabutihang palad natanggap po ako at hindi nagtagal, isa ako sa na-promote ako bilang isang quality controller sa isang pang-export na staff toy sa Manila Toy Ranch. May mga pagsubok na grasya ng Diyos ay nalampasan ko. 19 years old, nagkaroon ako ng anak sa kasintahan ko pero hindi kami nagkatuluyan. Bata pa kasi ako noon at 25 years old, tumibok muli ang puso ko. Ikinasal kami at nabiyayaan ng 2 anak na lalaki. Akala ko maayos na. Bigla naman nagkaroon ng anak sa iba. Grabe, ang hirap kasi 2 years old pa lang ang bunso ko. Akala ko talaga hindi ko makakayanan at parang gumuho ang mundo ko. Namatay ang aking asawa noong October 2022. Sa ngayon, ang aking bunso ay isang alagad na ng batas at sa ngayon naman tuluyan na akong nakamove on at nakapagpatawad na ng lubusan sa aking puso. Welcome to Secret Conversations with Kape. Kwentuhan! Kababaihan! Tao po! Hello! Ang beautiful naman! Ang ganda-ganda Welcome sa naman. bahay namin. Ako, thank you. Excited na ako Ang para ganda ng makipagkwentuhan bahay mo. sa inyo. Ay, kami din. Excited. Ang ganda ng bahay mo. Pasok kayo sa aming munting tahanan. Nakakatuwa naman. Maupo kayo. Beautiful house. Oh, gaano katagal ka na dito? Almost 26 years na po kaming nakatira dito sa lugar namin. So, sa'yo na to. Sa'yo talaga ito. Ito yung biyaya ng Panginoon na higit na pinasasalamatan ko. Very nice. Excited kami kasi bakit ba tayo nandito mga girls? Siyempre, yun ang chance natin na kaya tayo ginagawa secret conversation para we bring Jesus to your home. Pero gusto naming makipagkwentuhan muna sa iyo. Sige po. Kasi meron silang mga tanong na dapat masagot mo ikaw lang at wala ng iba. Ano Sige nga po. ba yung mga tanong na yan? Ako gusto kong malaman at gusto malaman namin at narinig kung nakikita ba si Jesus dito sa iyong bahay, Ate Remy? Ayan, Oo sige nga, naman. tignan natin. Oo naman, dahil si Jesus ay lagi kong kasama sa lahat ng araw. Kaya siya yung aking lakas. At siya lang ang aking katuwang sa aking buhay.
Parang napakaganda ng energy binibigay sa'yo dito. Umiiyak ka kaagad. Nakakatuwa ka. Nakakatuwa si Meron po Ren. kayong ano nga to, si Jesus at si Mama Mary. Yan po yung kasama ko habang kami lang ng bata ko, ng mga anak ko nang maliliit pa. Pagpasok sa bahay, nakabungad agad. Siguro po, hindi pa ganito ang mga bahay, Noon dati. kasi nang may trabaho pa ako, nangungupahan pa. Nung nag-work kasi kami malayo pa. Tapos nung nagsara na yung work namin, nagkaroon kami ng pagkakataon na may nag-alok sa amin na maghati kami ng rights. Maliit yung bahay namin noon. Ganito na rin siya pero hindi pa siya may taas. Oo. Oo. Ilang floors to? Ngayon, 2 floor pa lang po. May 2 akong door na maliit na paupahan. Oh, Yun wow. po yung biyaya ni Lord sa akin. Wala na po bang binibentang rights? Pwede po akong makishare. Sige po. Nakikita po ba si Jesus sa inyong mga kapitbahay? Oo naman. Dahil nung kami lang dito nakatira, wala akong ibang takbuhan at puntahan kundi yung kapitbahay. Kapag umaalis ako, pinagbibilin ko ano kasi nagtitinda ako. Sila Na- tumutulong para Kung bantayan ang bahay mo. O sasakali may naghanap sa akin, pakisabi naman na umalis ako. Kasi tuwing umalis ako, So magaling ka kasama makisama sa kapitbahay. ko yan. Pwede rin po. Mm. Kasi kasama ko yung 2 anak. Maliliit pa yan, 2 years old pa lang kasi yung aking anak. Nabunso nung iniwan kami. Talagang Tama. binibitbit mo sila. Kasama ko silang 2 hanggat sa lumaki sila. Bukod dun, Ate Remy, kanino pa nakakita si Jesus? Siyempre Same. sa aking mga kaibigan, sa aking mga nakakasalamuha sa araw-araw. Ako nga pala nag-serve din sa simbahan. Mm. Isa din akong parish worker. Yes. Nasa kumbani ako na yung dating BEC, kung tatawagin. Oo, galing, At galing. saka ako din, assistant coordinator dito sa aming lugar. Kami ang nag-iikot sa aming mga Ito si mga area-area. itong mga kapitbahay? Opo. So Tapos sumasama kami nag-i-invite sa mga kayo. area mass. Tapos tuwing Wednesday dito, may lipat kami Mama Mary, Ang ma'am. ganda. Oo, kasama. Ang ganda. Yung po yung nagro-rosary, di ba po? Rosary, nag-Bible sharing kami. Ikaw din nag-head doon. Kami, kasi ako assistant coordinator, si Ate Alice yung ating head. Kaya kami, tulong-tulong, Okay. sama-sama kami. Ang ganda. Oo. Ang galing. Kitang-kita. Kaya, Mm, diyan ko kasi inano yung ang aking oras para sa halip na kung ano-ano, nakakalibang at saka nakakatulong sa spiritual natin at saka sa bahay natin, sa pamamahay natin na maipakita natin na kasama natin ang Panginoon sa atin. Amen. Sa kamag-anak po. Kami po kasi malayo may mga kapatid ako, nandoon sila sa Taguig. Doon sila naka-stay. Ako lang ang nag-iisa dito. Mhm. Kaya weekly kami nagkikita or sometimes once a month. Kayo po nagpupunta doon? Opo, minsan napupunta sila dito kasi dinadalaw kami. Katulad nung maliliit pa yung mga anak ko, minsan sila na lang ang dumadalaw kasi busy ako. Ate, meron po akong isa pang tanong. Nakikita mo ba si Jesus sa'yo bilang isang asawa, nanay, kaibigan, at higit sa lahat bilang isang babae? Bilang isang asawa, Asawa. magiging Yan. uliran ako para sa asawa ko, sa mga anak ko, para sa mga anak ko dahil ako talaga focus ako sa pamilya ko eh. Kasi ako, maaga kami nawala ng tatay. So parang yung gusto ko yung ang love, hindi maramdaman ng mga anak ko yung mga nangyari sa amin na maaga kami nawala kaming tatay na iba yung tatay na may love ka doon eh. Mhm. Kasi na nag-aano sa iyo, makita mo nagpo-protect sa iyo, Mhm. tapos pinapipil sa iyo na love kayo. Kaya gusto ko sana din ganun ang mangyayari. Yan. Kaya sa tingin ko naman, Nagampanan. naging Jesus ako para sa pamilya ko, sa mga anak ko, sa mga Ganda. kapatid ko. Kasi una-una, hindi bali para sa sarili ko, para sa kanila. Mhm. Kasi talagang nagsumikap ako na para maitaguyod ko sila, hindi ko sila iniwan. So, naging nanay at tatay ka sa Opo, kanila. naging tatay at nanay po talaga ako sa kanila. Oh. Kasi talagang sinakripisyo ko na yung sarili ko kasi sabi ko siguro ang mga pagsubok na binigay ni Lord sa akin, may magandang plano siya. At sa ngayon naman, parang na-realize ko nga na parang ang ganda naman talaga ng plano niya dahil hanggat ngayon nandito pa. Paano ate bilang isang babae? Di ba merong ibang babae na anong pakiramdam mo? Nung una-una talaga, napakasakit. Kasi close kami nung ng asawa ko eh. Kasi noon talaga, ayoko na mag-asawa dahil may anak na ako noon sa kadalaga. So, dahil sa masigasig naman siya, sabi niya ganito, bumuo kami ng pamilya, magkakaroon ng pamilya.
So, pumayag ako na magkaroon ng pamilya ulit. Kaso, sa kasamaang palad, may nakita, nangapit bahay na hindi ko alam. Masakit. Oo, masakit. Pero, Hindi mo na amoy? ako kasi po, tiwala ako eh. Okay. Nagtiwala ako doon dahil pinanghahawakan ko yung mga sinasabi niya Sabi noon niya. na magsasama tayo sa habang buhay. 'Di ba? Pagsasama tayo sa habang buhay, pamilya natin ang intindihin natin. So, masakit dahil talagang nagtiwala ako at nalaman-laman ko na lang na ganun pala na may nagsabi sa akin. Minsan abangan mo yung pare, Si Mari po ba yan? hindi naman po. Ay, hindi naman. Pero kilala ko siya. So, napakasakit bilang babae dahil hanggat maaari sana ayaw mong masira yung pamilya mo. Ginawa ko ang lahat. Kinausap ko ang babae, kinausap ko yung asawa ko. Sabi nila, wala talaga. So, wala naman talaga amin. Inano ko sa sarili ko, finocus ko sa sarili ko, sige, kung ganon, hayaan ko sila. Nag-focus ako sa mga anak ko, nagtinda ako. Ayan, nagtinda. Ano yung tininda mo? Ayan po. Ano yan? Personal Mula nung maliit po collection. sila na, yan na yung kasama ko sa hanap buhay, karay-karay ko yung mga anak ko, sila ang kasama ko. Oh, gaano katagal ka na nagtitinda? 20 years, more than 20 Wow. years na rin po. Malaki din Kasi yung- 'di ba kwento mo nga bata ka pa nagtitinda Oo, ka na noon po talaga. 10 years old, di ba po? Kasi Oo. po na maaga pa kaming iniwan ng tatay ko, sumasama na ako sa nanay ko nangunguha ng mga dahon ng saging, yung mga Oh. gulay-gulay. Yung nanay ko nagdala ko Oo. ng mga customers niya. Pagdating niya, wala na yung mga iniwan niya sa akin kasi marami na akong na-event. So ikaw ang masipag sa magkakapatid. Opo, kaya ako din Paano po yung yung 11? paborito. Anong ginagawa no? May maaga ka kasi sila nagsiasawa eh. Siguro dahil naghahanap din sila ng kalinga ng pagmamahal at magkakaroon na lang ng pamilya. So, ako kasi talaga ako sa magulang ko, sa mga kapatid ko. Kaya hindi ko sila iniwan basta-basta. Ayan, bibili daw si Judy Lou at si Yang. Ayan yung Yan. ko. Oo nga, saan ka makukuha? Ang dami pala. Pwede ba namin kasi sa'yo? So paano ka magbenta? Sample nga. Selling naman po dyan. May live selling ba siya? Opo. Wow. Ito ang pinakamaganda. Opo. Ano ba yan? Ayan po noon Parang kasi may... Wow! Ano yan? Super Mentos. sa kasipagan ko po, sabi nila noon, madalas ako nagkakaroon ng marami ako Ito pong pa? may mga nakatago, pero Oh marami. my Yan ang bago God. ngayon. Oo. Yan ang mga bago. Ayan, So yan yung po. picture mo doon, yun yung family. Ayan, Yun yung mga yan po kapatid. yung asawa ko. Ito. Yan. Ito kunin natin. Ayan, na makikita. kunwari. Kunyari. Sinasanta mo noon. Ito yung asawa ko na. Noong araw pa yan, Ate Remy. Ang ilang taong ka dyan? 24, siguro Aba, gwapo. 24 years old. Ang ganda! Ang ganda. Ang sexy mo dyan, Miss Rem. Opo, ma'am, 24 lang. 24 lang yung baywang ko dyan. Oh, see? Pan naman yun. Kasi ito na syempre ang Ayan pinagmamalaki yung mo. bunso ko. Bunso. Ilang taon na siyang police? 2 years na siya ngayon, ma'am. 2 years na. 2 years old lang yan nang iniwan kami ng Ay, tatay sorry. nila. Pero ngayon, sa awa ng Diyos, dahil sa pagsusumikap ko at talagang nag-focus ako sa kanila, ganyan na sila, kasama ko pa rin sila. Meron kang kinuwento sa amin na mahilig ka din daw magplantitas, yung maghalaman. Oo, mama, mahilig. Mamaya, titignan natin. At meron ka rin mga gusto. Alam mo mga girls, kung siya magaling siyang mag-vlog. Yan, magsasample tayo mamaya. At since magaling kang mag-zumba, siguro magaling ka rin mag-tiktok. May alam Babe, ako kunti ng TikTok. Tuturuan mo kami? Sige, Game ba tayo? Yes! Yes. Kagaya. Walk in the park. Hey, hey, hey.
kung ang galing mo magbenta, kasi bata ka pa, nagbebenta ka na, no? Tapos, Zumba girl ka ba? Ang galing din sa Zumba. Naturuan mo pa kami mag-TikTok. At yung mga isang ginagawa mo ba, nagtatanim. At meron pa tayong gagawin, alam niyo kung ano? Ano po yun, ma'am? Magpipipo tayo. At dahil dyan, sa binahagi mo sa amin, napakaganda talaga. Ibig sabihin, napapakita si Jesus dito sa iyong tahanan. Pakikita mo sa iyong mga kapitbahay. At nakikita bilang asawa, inang, kaibigan, lalo na ang pagiging babae. Diba? Dahil dyan, sumusunod tayo sa utos ng Diyos. Kaya nga, ang commandment ni Jesus sa atin, love God and love your neighbor. Yun ang pinaka-greatest commandment. At yun ay nagawa mo. Masunod mo ang kanyang utos. Thank you, JC. Thank you, JC. Nakakahinga namang umakyat. Ito pa lang yung second floor. Girls, tingnan mo. Ito yung kinakwento niya. Ito yung paupahan niya. Opo, yung dalawa. Ito ba yun? Dalawa. Ilang dalawa? Ano ko pa dyan? 5K lang. Ako, o di may monthly ka. Okay, tapos, third floor, may araw kang roof. Opo, inaabang ko po yun kasi plano May ko swimming pa- pool po doon? Mm-mm. May swimming pool? Hindi po. Aligaga. Ito ako po dito, nanay. Ala, Yan, ito. yung ating libangan dito. Oo nga, ala, binuhay Pag mo. nag-iisa ako, dito Dito ako lahat. tumitigil. Ayan. Ang galing. Siya. Pero kang paupahan dalawa. Meron akong sigarilyas dito Ang dami mong halaman. Ang na may bunga din. Yan. Ayan. Paborito ko to. Lemongrass. Ayan. Oo nga, nagre-reels ka. Ayan, ito yung aking... Ang dami. Ito, Tanim. nakabang ba ito pang upa? Hindi po. Ito, inabang ko kasi para pag may kunting ano na, kapag ano siya. Tapos, ito, yung mga malagay namin dito. At saka, yung aking Ano ba yan? kalabasa. Yung squash. Ayan. Ito po ba yung squash? Ito yung aking dragon fruit. May pwede ka naman pakbito. Kaya naman, Pag nagbunggo siya, meron na rin siyang bati. Kwarto pa to, dalawa. O, teka muna. Since nakita na naman natin tong kanyang pinagkakaabalahan, mag-Marie Chris na tayo. Saan Diba? tayo? Dito na lang, maganda ka naman. Mainit. Di ba? Kaunting-kaunti lang. Doon kayo. Dito tayo. Okay na yan. Ayaw niyo ba mainitan ng kaunti? Ay, bababa mo. Gusto mo bumaba? Sa yung sunblock ko. Okay. O sige, baba tayo. Pero ang ganda ng halaman. Diyan tayo sa may hagdan. Itong mga halaman na ito ba ay nakatulong sa'yo para mahilang puso mo? Oo, ma'am. Malaking bagay yan ang nagawa sa buhay ko. Dahil, Kinakausap mo ba yung mga yan? oo, ma'am, kinakausap ko po Sumasagot yung mga naman. ito. Sawa naman ng Diyos, wala pang nag-attempt na sumagot sa akin. Kasi, kapag Gusto ko yung wala pang nag-attempt, no? Oo, sa tuwing malungkot ako Oh. at wala akong ginagawa sa bahay, umaakit ako dito. Kaya yung oras ko parati kulang. Magdilig ka lang dyan, ubos na talaga. Nagbebenta ka ba ng iba? Hindi po. Itong mga halaman. alaga Hindi mo po, lang alaga ko talaga. lang po yan. So, talagang malaki ang tulong itong halaman na ito sa akin kasi nakakaalis sila ng Sama na loob. ano din, Stress. stress. Oo. Tapos pag minsan inaabutan nga kami dyan ng kasama ko kasi yung mga alaga kong aso dyan pag gabi dyan na kami, minsan alas 12, alas 11, nandyan na. Ano pangalan ng mga aso mo? Si Kobe at saka si Kobe, yan umiiyak. Ayan. Kaya sa paghahalaman talaga, Healing. din siya sa lahat. Pero ng meron bagay. kami gustong malaman, sa totoo Sige, lang. sige, ano po? Anong gusto mo namin malaman, alam mo? Kailan ka talaga nagpatawad? Ako? Nung bago mamatay o nung namatay Kung nagbigay na? ako ng kapatawaran sa asawa ko nung nakailala ko talaga si Jesus sa puso ko. Wow. Kasi, sinasabi ko kasi, anin ko pa yung magalit ako. Wala namang gagawa eh. Kaya ang gagawin ko na lang, magbigay ako ng kapatawaran para sa aking puso ay maging at least ka. magaan. Oo. At wala akong Paano iniisip ginawa sa- mo? Aside from humawak ka ng mga halaman, paano pa? O syempre nakilala mo na si Jesus. Paano? Marami Paano po akong ginawa? ginagawang paraan para malibang sa lahat ng oras. Sa yung katulad yan, sa pagdadasal sa madaling araw, nag-rosaryo ako. Tapos sa araw naman, maaga pa, nagigising na ako. Maaga ako nagigising, ma'am, kasi katulad na nito. Tapos, aalis na naman ako yung sa pagtitinda ko. Binibisi ko yung sarili ko kasi walang time para Isipin yung problema at yung kasi sakit. kailangan natin mabuhay. May umaasa sa akin, mga anak ko. Talagang hindi ako nag-focus sa kung ano-anong bagay, sa anak lang. Kanina nabanggit mo na kilala mo yung nanakit. Napatawad mo rin yun. Oo, ma'am.
Nag-usap kayo? Opo. Mat- Ngayon, Paano yun? Di ba namatay yung asawa mo? Nakaburol, pumunta po siya? hindi, doon nakaburol yun sa St. Peter. Nandun siya ang nag-asikaso nun eh. Oo, Siya? pumunta ako. Kasi, Hindi ikaw ang nag nag-asikaso. Hindi po kasi silang magkasama eh. Pero, nakipag-usap naman siya sa akin na kung saan ilalagay ang ano ko. Sabi ko, ikaw, kahit saan mo gusto. Basta ako, kapag nagpunta ako doon, wala akong dapat marinig na kung ano-ano pa man. Kasi, So, Ako pa naging rin yun magkaibigan kayo. ngayon po, wala kasi siya narinig sa akin ng kahit anong panunumbat. Or anong pang balikan pa yung nakaraan. Kasi para sa akin, ano pa, sasaktan ko lang ulit yung sarili ko. Tapos, ma-stress ako, magkakasakit pa ako. Diba? So, ang ginawa ko, wala siya. Siya na mismo ang nang lumapit sa akin. Kaya sa ngayon kapag Humingi siyang tawad sa'yo. hindi ko pa narinig na naging isa sa akin ng kapatawaran, pero sa action niya nakita ko na gusto niyang mangyari yung ganun. Pero ako, wala na. Matagal ko na silang pinatawad kasi wala akong panahon para makipagtanim ng sama ng loob sa kanila kasi wala naman maitutulong sa akin yun. Masakit. Pero Pero ngayon, bago mamatay yung asawa mo, nakapag-usap kayo? pumunta siya dito, ma'am. Ay, ang galing. Pagkagaling niya ng pagboto niya ng eleksyon noon, Oo. nagulat ako may tumatawag sa pintuan namin. Kasi hinahanap niya yung bunso ko. Oo. Pero kunwari na lang siguro yun. At gusto niya pa talagang tumambay dito sa bahay. Kasi natuwa siya. First time niya nakapunta sa amin na ganito na yung bahay. Kasi ako lang naman talaga ang nagpagawa nito eh. Dahil sa Galing. tulong ni Lord, sa aking Pagpupursige. pagpupursige. Yes. Maliit lang naman ito, pero talagang proud talaga ako sa sarili ko na nagawa ko ito. Kasi Yan ang kasi maganda. ako lang to eh. Oo. Ako lang. Amen. Sabi ko sa anak ko, papasukin mo. Kasi takot din yung anak ko magpapapasok sa kanya. Tapos, nahiya siyang pumasok. Doon umupo pa rin siya dito sa hagdanan. Sal. Papasukin mo dito sa bahay. Binuksan ko yung Hmm. buhat kasi wala na eh. Wala na akong naramdaman, wala na akong galit, wala na akong sama ng loob. Galing. Yun, nagpintuhan kami. Inano ko pa siya, pinamarienda ko pa siya. Hanggat sa, ang saya, siguro nanabik siya doon sa kwentuhan. Tapos banting nila ng anak niya, ang bunso. Kasi nung time na yun, papasok na yung ang anak ko sa training na eh. Sabi ng anak ko pa, mag-ano muna ako, magpunta ako sa eskwelahan. Kasi sabi ko, masasaraduhan ka na. Sabi niya, sige dito lang muna ako magtatambay. Sabi niya gano'n. Ako naman, syempre, ayaw kong mapag-usapan na yun eh. Basta ang iniisip ko lagi, minahal kita, na wala na yun, wala na. Diba? Kasi, So, nung nakita mo, walang kilig. kilig, Wala na. gusto ko pa. Parang siyang kilig. Anong gusto mo? Parang siyang kinikilig. Ibig sabihin, mas masarap pa rin ang original? Kinikilig siya siguro. Kasi panay niya ng ano eh. Panay ang tingin sa legs ko. What's the meaning of Ano this? pong suot niyo nun? Nung time na yun, hindi ako pumayag na Dalawa magpaiwan lang. siya. Nandito kami ni Ate Alice mo. Siguro kung pumayag ako na paiwan siya, aalis yun si Ate Alice. Kasi siyempre bigyan niya yun eh. Kasi ang time na yun parang yun pala, yun na yung huli. Yung huli na Parang yung pag-uusap. gesture na niya humingi ng Oo, tawad parang doon. ganun na yun. Parang goodbye na. Tapos, ayun na. Anong kinamatay niya? Na parang heart attack, ma'am. Kasi diabetic siya. Okay. Oo. Kaya nga talaga, ang sabi ko, si Lord talaga marunong. Oo. Kasi Yes. siguro, ang lahat ng mga nangyari sa buhay ko, mga pagsubok sa buhay namin, nangyari yun kasi may magandang plano siya. Amen. Kasi kung siguro nagsasama pa kami, Pakaiba. ngayon, no? baka yung magulo lang, kasi nga siya mahilig talagang ganun-ganon. Siguro baka nagkasakit ako or ano ako. At saka hindi ko ngayon narating na kahit pa paano yung nakakagala-gala ako, nakakagala. Malaya ka, di ba? Pero siyempre, masarap din may kasama ka sa buhay. Kasi yun ang hinahanap ko, yung love. Yes. Iba din yung may kasama ka talaga sa buhay. Ah. May kasama ka kapwentuhan sa gabi. Kahit na bagay, may mahihingan ka ng mga suggestion, mga payo. Pero alam mo, Miss Remya, yung pagpapatawad talagang grasya ng Diyos. Hiningi mo yan. Kasi nga parati kang nagdadasal. Sabi mo, nagro-rosaryo ka at maaga pala nagdadasal ka na, no? It's all the grace of God. Kaya ka ganyan at kaya ka talagang nagmamahal sa iyong pamilya at sa iyong kapwa. Pero meron tanong pa sila eh. Ate Yam, ikaw, anong gusto mo? Pero Ate Remy, di ba bata ka pa naman? At sabi mo nga naman, mahirap yung Mag-isa. mag-isa, walang kausap, partner. Medyo personal. May boyfriend ka ba ngayon?
Simulat sa pool na nag-iisa ako sa buhay na naging single parent ako, hindi ako nag-attempt na mag-boyfriend kasi iniisip ko ang mga anak ko. Mag-focus ako sa Kahit kanila. companionship Oo, lang. Ang lagi ko kasi iniisip yung mangyayari ba. Minsan hindi sumagi sa isip ko kasi nag-focus talaga ako sa mga anak ko, kung paano ko sila itaguyod. Kay Lord talaga na nanghingi ako ng gabay, nagabayan niya ako at lagi niya akong samahan sa lahat ng bagay. So, nag-surrender ang iyong puso Mm. kay Ngayon, JC. Pero sa Yun lang. ngayon, kung halimbawa may dumating, Tatanggapin mo? oo naman. Apam yan, apam. Pero kung may darating, siyempre kailangan natin yan. Eh. Kayo, meron kayo. Pero yung mga wala talaga, mas maganda din may kasama ka sa buhay. Katulad yan, yung mga anak natin, sa pagdating ng araw kasi. Bibigay yan ni Lord. Here we go. Tulad ako minsan, nag-iisa na lang talaga. O yan, ang tanong ni Judy. Ito po yung tanong ko sa'yo, ate. Sino po palagi niyong nakakasama? Ang madalas kong kasama talaga sa totoo lang, yung dalawang aso ko. Ang anak ko kasi bunso, bihira yan siya magbibisita sa akin. Kasi, yun, may trabaho, hindi alam, ang oras niya hindi panggabi siya madalas. Tapos, kinabukasan naman iba, nag-dorm siya. Tapos, syempre, may girlfriend. Kaya, wala na. Nakakasama ng loob minsan kasi makikita mo, mas nauna pala yung mga girlfriend. Yung ako kasi mapaganap ako sa love. Kasi nag-iisa ako. Biruin mo, 29 years old ako, single parent ako ulit. Parang ako na lang lagi. Ako lang lagi nag-iisa, ako na lang lagi ang nag-decision, ako na lang lahat ako. Tapos ngayon sabi ko, lalaki na sila. Bakit parang ako pa rin ang nagbibigay pag kailangan nila? Ako, mama. Pero sila, wala sila lagi. Tapos mayroon silang dahilan, ay may trabaho ako, ganito, ganyan. Yun talaga ang napakalungkot na pangyayari minsan sa buhay na nag-iisa ka. Kasi wala eh. Hindi mo na sila mapursige, kaya dapat pala tayo, pag ganito ang mga sitwasyon, kailangan natin may kasama sa buhay. Yes, Kaya hindi pwedeng wala. hindi pwedeng wala eh. Tulad nga sa ating mga sa ating mga nanay na sa ngayon, mga anak nila, mga nag-aaral pa, sana sabihin nila sa mga anak nila na hindi mahalaga ang regalo, yung mga material na bagay. Kasi ang kailangan natin yung kalina eh. Yung Presensya. kasi sa akin lang kasi malungkot. Kasi wala kang mapagsabihan ng gusto mo. Yung isang gusto mong lumabas dahil gusto mo silang kabanding sila. Kaya, yung mga material na bagay dyan lang yan eh. Pero yung love, dito yan eh, hindi mabibili ng pera. Kaya sana, sa mga anak sana ba, yan lagi ang isipin nila kasi naramdaman din nila yan kapag nagiging magulang na sila. Pero ang lahat yan mapapawi lahat yan dahil pagkasama natin si Lord naman talaga magiging maluwag ang lahat. Dahil tayo, kapag kay Lord tayo, may peace of mind tayo lagi. Andyan siya para sa atin. At si Jesus Christ kasi, pag siya, wala kang kaagaw. Kaya yan lagi ang iniisip ko. Pag sinasabi nila, hindi ka nalulungkot kasi wala kang kasama, hindi ako nag-iisa. Kasi nandyan lagi kasama ko si Lord. Kaya, masaya ako kahit sabi nila sa pagkain, nag-iisa ka. Hindi ka nalulungkot. Hindi ako nalulungkot kasi may kasama ako eh. May kasama ako. Ang mas malungkot siguro kung wala akong maihain sa lamesa ko. Oo. Dahil kasama ko si Lord, kaya ang lahat napupunuan niya. Lahat na pangangailangan ko. Bukod tangi nga lang doon sa hinahanap ko na atensyon at saka love na parang hindi ko naramdaman sa mga anak ko. Pero alam ko naman mahal nila ako, kaya lang iba ang mga priority na nila sa buhay ko. Kaya, hinaano ko na lang sa sarili ko, tinatanggap ko na siguro lahat talaga ganun. Kasi marami ako nakikita at na sa kakasalamuha, nakakausap, na ganun din pala sila. Nag-iisa na lang sila naiiwan sa bahay dahil may kanya-kanya na ang mga anak nila. Ate Remy, tuwing kailan ka po dinadalaw ng anak niyo, ng kamag-anak? As in, never na po ba talaga? Hindi, yung mga anak ko naman, pag halimbawa, pag may time sila, magugulat na lang ako, nandyan sila, kasama yung apo ko. Pero matagal din, kasi bihira talaga. Sobrang... Kasi may mga trabaho sila eh.
May mga May naintindihan sarili-sarili ko ng naman. buhay eh. Oo, may mga naintindihan ko naman kaso lang minsan napakalungkot isipin na sana nandyan sila. Ganito, ganyan. Wala. Tama. Bihira Kasi talaga. kailangan nyo rin Oo. Kasi katulad niya, nag-iisa ako. Ginawa, ano bang pagpapursige ko para kanina, di ba para sa kanina? Pero kung ikaw magdadasal, hihiling ka pa ng partner ngayon sa sitwasyon mo. Sasabihin ko yung totoo. Oo. Yung totoo po. Ang totoo talaga, sa tuwing magdadasal ako, hinihiling ko talaga, Lord, bigyan mo ako ng kapartner sa buhay ko, yung makasama ko. Hanggang kay pagtandaan, no? Dahil Kailangan may Ang mag-aalaga. ang binigay mong buhay sa akin ay maiksi lang. Mm. Ngayon, sana kung bibigyan mo naman ako, yung ako naman ang i-love. Huwag mo kami kakalimutan, ha? Ano ata? Pagkatapos ng dasal ko, ang sabi ko, sana naman foreigner ang ibibigay. Bakit naman po gusto mong foreigner? Kung makarating pa sa iba't ibang Kasi Ang galing. Eh, paano kung may pinakilala si Lord sa'yo na hindi naman foreigner? o kung ano naman kung karapat-dapat at naibigay niya yung hinahanap ko na love na totoo naman habang tayo dito na bubuhay sa Why Kasi not? sa totoo lang, wala naman talagang forever. Kay Lord lang may Oo, diba? Si Lord lang forever. Amen. Kasi lahat tayo papanaw. Totoo yan. Wala tayong madadala, lahat tayong Di wala tayong talaga. mabibigay at Maiiwan lahat. walang mananatili sa mundo. Pero syempre, masarap pa rin mag-enjoy. Oo. Kaya habang nga tayo ngayon, mag-enjoy tayo habang Bata pa tayo, tayo. habang kaya pa na tayo. At dito ang KKK para sa'yo. Oo. Kaya Palagi. maraming salamat talaga sa KKK family dahil nakilala ko kayo. Mm. Dahil nakakapag-attend ako sa Pray formation for faith. nation. Masarap makinig sa mga salita na katulad ng spiritual na nakakarinig ako. Alam mo, pag nanggagaling ako at nakakarinig ako ng mga talk at magaganda, pagdating ko sa bahay, masaya ako. Yes. Oo. Amen. Hindi na yung pakanta-kanta pa ako. Ay, ang sarap Nadadala sa Oo, bahay. sabi ko, ay Lord, ang sarap Nadadala ng niya si pakinggan Jesus. ko. Yun, no? Ang sarap. Hindi siya talaga malulungkot kasi ang dami niyang outlet para ma-heal siya. Mm-mm. Kaya ang dali niya nagpatawad. Pero ngayon, ito yung pinakagusto namin gawin. Ano yun? Kasi bata ka pa lang, ginawa mo na to. Alam mo kaya ka naging magaling magbenta. Mm-mm. Kasi balita namin, magaling ka magpiko. Eh, ang piko man, numbers daw yan. Sige, sinong kalaban Yan ang niya? laro lang namin sa probinsya. Oo. Magtitiko, magtutumbang priso, magtagu-taguan, at sometimes nandun kami sa ilog, maglangoy-langoyan, maghabul-habulan. Yun Kaya lang. nga ngayon, anong sabi ni Kristo sa atin? Marie Chris, magmahal, magpatawad ng walang hinihinging kapalit. Katulad niya. Ang nakita niya, she's very grateful to the good Lord kung ano yung mga binigay sa kanya. Despite of the pain na na-experience niya sa mga mahal pa sa buhay, di ba? Ang mga nanakit sa kanya. Thank you so much. Naku, Remy, ang ganda ng storya mo. Sobrang ganda. Mamaya, babalik tayo. Sige. Mga girls, Let's go. eto na ang pinakahihintay ng lahat. Gusto na naming malaman. Ano ang secret ninyo ni JC? Ang naging sekreto namin ni GC, lalo na kapag may dumating sa akin ng mga pagsubok sa buhay, tayo siya lang talaga ang aking takbuhan. Sa kanya lang ako nagtutubala ng aking lahat ng mga inain sa buhay. Dahil ang lahat ng mga pagsubok niya ibinigay sa akin, yan ang nagpatibay sa akin. Mula noon hanggat ngayon, nang kami pa lang ng mga anak ko, hanggang sa paglaki nila. Kaya, malaking pasasalamat ko talaga. Kaya dapat, kapag ang mga pagsubok sa buhay natin ang dumating, lagi tayong maging matatag. At tanggapin natin ang buo nito. Kasi ang lahat ng mga yon ay may mga magandang plano si Lord sa ating mga buhay. At ang mga pagsubok at yan ang nagbibigay sa atin ng tibay ng loob. Amen. Ang galing. Ako, isang big hug nga kay Miss Remy. Maraming salamat talaga. My KKK family,
Maraming salamat dahil nandito kayo para sa amin. Yes, ayan. Pero gusto naming magpasalamat din. Si Angelique may gustong sabihin pasalamat, sila Jubilu, ayan. Sige, umpisa natin ang magpasalamat. Thank you po sa aming mga viewers at sa aming pong mga sumusuporta sa Secret Conversation. Patuloy na po kayo magpadala din po ng hugot ng buhay. Na-inspire po kayo sa aming mga episode. Yeah. Salamat po. Siyempre, salamat din po sa Secret Conversation sa buhay ni Ate Remy. And then salamat po, i-follow niyo po and like ang aming page, KKK, Kababaihan po tayo. And marami pa po sana po magpasa ng hugot ng buhay. At every month, umatin po tayo ng first Saturday of the month para sa ating faith formation. Yes, at Maraming salamat po. Ate Remy, na-inspire niyo po kami, gayon din po ang ating mga manonood. Patuloy lang po kayong mag-like, share, comment sa social media page ng Kape Kwentuhan Kababaihan. Meron po tayong Twitter, YouTube, Instagram, Facebook. Facebook. lahat. Supportahan niyo po. Maraming salamat po. Okay, talagang napaka-blessed tayo today dahil kahit sobrang init, kailangan, the show must go on. Ang pagpapasalamat natin sa lahat ng sumusuporta, nagdadasal para sa ating episode ng Secret Conversation every month. Hindi kami titigil para iproklama si JC sa lahat. Ramya, very inspiring, nakakatuwa. Ang galing ng healing ng puso niya. All for the Lord. Maraming salamat. Andito lang ang Kape Kwentuhan Kababaihan sa iyo palagi. Rest assured of our prayer always. Maraming Okay. salamat kay KK Family, our Secret Conversation. Yes. Maraming salamat dahil kayo ang nandyan parati sa amin. Maraming salamat, JC, dahil nandyan ka para sa aming lahat, lalong-lalo na sa aming KK Family. At sa lahat ng nanditong nanonood at ang media team, pakitignan, ang gaganda. Wala silang gusto. Kaway. Ayan. Load ka sa April 30 po itong episode na to. Yan, ang mga beautiful. Pati sa YouTube. Yes. And with that, we thank the good Lord. To God be the glory forever and ever. Amen. Bye. See you. Galing. Thank you. Oh. Grateful heart to JC. Punong-puno ang puso ko ng pagmamahal niya. Maraming salamat, JC. Lumaki sa hirap, hindi naging hadlang para makamit ang pangarap. Nasaktan ng mga taong minahal niya, hindi naging hadlang para mas lalong mahalin ang sarili. Sa isip niya nag-iisa siya, hindi naging hadlang kasi sa puso niya araw-araw, oras-oras, kasama niya si Jesus. Ang itinuro ng kanyang magulang ang palaging pagdadasal ang naging gabay sa kanyang buhay. Kaya naman sa grasya ng Diyos, madali niyang napatawad ang kanyang asawa at lalong-lalo na ang kanyang sarili. Sabi ni St. Paul sa 1 Corinthians chapter 7, "The unmarried woman cares for the things of the Lord, that she may be holy in body and spirit." Naipakita ni Remya at naisabuhay niya ang pagiging anak ng Diyos at sumunod siya sa utos ng Diyos. Teka, 1, 2, 3, go. Welcome to Secret. Ginagawa mo. Keep smiling, keep shining, keep shining, keep shining.